Hi, good morning. Share ko lang guys yung 2 weeks na pakikipaglaban ni Mu sa distemper virus. Yung sintomas ng distemper virus, nagmumuta, sinisipon, matamlay, laging tulog, walang ganang kumain, hanggang sa tuluyan ng hindi kumain. So, 3 araw nga si Mu na hindi kumakain o umiinom ng tubig kaya dinala na namin siya sa vet. At nag-positive nga siya sa distemper virus. Walang gamot sa sakit na to, kailangan lang palakasin yung resistensya ng dog para labanan yung virus sa katawan niya. Unang araw na dinala namin siya sa vet, ito yung food na nirecommend sa kanya. Medyo pricey, kaya si Mr. gumawa ng alternative food para sa kanya. Naglaga si Mr. ng atay ng manok, ng carrots at patatas. Blender niya to at nilagay sa plastic ng yelo. Half ng plastic ng yelo, 1 meal niya. So, mga 5 yung nagawa niyang ganyan. Then, nilagay lang sa ref. Sa tubig naman ni Mu, hinahaluan namin ito ng D-glucose monohydrate or dextrose powder. Ang sukat nito, 250 ml na tubig, 2 kutsara ng D-glucose monohydrate. Ito siya nun guys, hinang-hina siya. Hindi niya kayang kumain or uminom man lang ng tubig. Kaya talagang force feeding siya guys. Naka-syringe yung food niya tsaka yung tubig. Sa tubig na may D-glucose monohydrate, every hour yung pagpapainom sa kanya para manumbalik yung lakas niya. Then guys, wala kaming in-skip na gamot. Tinutukan talaga namin si Mu. Yung pagpapainom, pagpapakain, paglilinis ng mata niya tsaka ng ilong niya. Binantayan namin every 30 minutes din yung mga pagitan ng gamot niya. Sinunod namin lahat ng sinabi ng vet. Kasi guys, dumating sa point na talagang hinang-hina siya. Awang-awa ako sa kanya guys kasi parang hirap na hirap siyang huminga. Dumating talaga sa point na iniyakan ko siya ng sobra. Kasi awang-awa ako sa kanya. Parang, alam mo yun, parang wala na to. Parang ganun yung nasa isip ko. Tapos kinakausap ko siya. Sabi ko, lumaban ka. Kaya mo yan. Gawa na yung bahay natin sa kabila. Lilipat na tayo. Hindi ko ma-imagine guys na lilipat kami ng bahay na hindi namin kasama si Mo. Kasi ever since na tinatayo yung bahay, nandyan siya. 1.5 year old pa lang si Mo. Kaya talagang hindi pa ako ready. Masyado pa siyang bata. Kaya talagang umiyak ako kay Lord talaga na pagalingin siya. And yun, for 2 weeks naubos niya tong Bronecure. Twice a day namin tong pinapainom, umaga and gabi. Para to sa sipon, ubo, lagnat na rin siguro, cough and colds, ganun. Si Pipay ngayon may ubo, kaya binilihan na din namin siya kasi naubos na yung kay Mu. Then ito naman, tolfenamic or tolfenol, antibiotic to. Once a day lang tong pinapainom sa kanya at naubos niya to in 2 weeks. Yan, so sa gamot wala kaming in-skip. Then nagte-take din siya nitong Immunol, 5 ml once a day to. Meron tablet nito mas mura. Kaya lang kasi nung na-allergy siya guys, aside from antihistamine is naresetahan din siya na Immunol kaya meron pa siya. 1 week siya guys nag-Immunol liquid, then nag-transition kami sa Immunol na tablet once a day. Then meron pa siyang isang tinitake na tablet, doxycycline. 1.5 tablet naman siya a day. So ayan guys, kung mapapansin nyo talagang kahit tubig, kailangan i-syringe kasi hindi siya umiinom, hindi siya kumakain. Tapos sinasara namin yung bibig niya kapag nilalagyan na siya ng food and yung water kasi niluluwa niya. Lalo na yung mga first 3 days niya na fino-force feed, niluluwa niya talaga lahat. Unti-unting nanumbalik yung lakas niya guys. Matapos ko siyang ipag-pray kasi talagang nakatulog ako na umiiyak. Kasi inuubo siya tapos nahihirapan siya huminga. After nun, ginising ako ng kapatid ko kasi tingnan nyo guys. Mula nung magkasakit siya, first time niyang kumain ng hindi fino-force feed. Nakalagay pa nga sa plastic yung food niya guys kasi yan yung ifo-force feed sa kanya, ilalagay na lang sa bibig niya. Kasi hindi na blender ng maayos, hindi ma-syringe, mahirap. Pero yun nga guys, sobrang saya namin na kumakain na siya ulit. Pero konti lang yung kinain niya kaya finurse feed pa rin. Kasi kailangan maubos niya yung half nung plastic ng yellow na food. Kasi iinom siya ng gamot. Aside pala sa mga med na nireseta ng vet sa kanya, nagtanong na rin si Mr. kung anong vitamins yung maire-recommend nila para kay Mu. At ito nga yung nirecommend ng vet, LC-Vit, once a day yan, tinetake yan ni Mu at saka ni Pipay.
So, ito nga si Sophie, si Pipay, ang dog ng kapatid kong si Bajoy. Kahit nga wala siyang nararamdaman, wala siyang sakit, sabi ko, ipatake na rin ng vitamins once a day. Airborne yung distemper virus, pero ang hirap kasi, hindi rin naman namin siya quarantine. Quarantine? Ma-isolate. Kaya, pinalakas na lang din namin yung resistensya nitong isa. Bina-vitamins, yung water niya, nilalagyan na din namin ng D-glucose monohydrate. Kasi dry na din yung nose niya. Though, hindi siya nagmumuta or hindi siya inuubo, pero dry na kasi yung nose niya. That's one of the symptoms kasi. So, yun. Dahil naubos na yung prepare ni Mister na food para kay Mo, yung blender na atay ng manok, carrots, and patatas. For today's breakfast ni Mo, ako naman yung nag-prepare ng food niya. At ina-expect ko guys na kakainin niya na to nang hindi force feed kasi kagabi nang ginising ako ng kapatid ko, kumakain na siya mag-isa. So ngayon ang breakfast niya ay nilagang kamote at nilagyan ko nitong galunggong. Hinimay ko yan at tinanggal ko yung tinik. Kung mapapansin nyo, may kalabasa sa lamesa. Para sa kanya din yan guys. Ilalaga ko mamaya. Hindi pa siya magre-rice guys kasi kanina kumain si Pipay. Nag-rice si Pipay. Saka kumain ng pandesal pero siya ayaw niya. Kaya heto, magkamote ka mo. Kamote na may galunggong. At syempre, kakain na naman si Pipay. Good job naman si Pipay kasi hindi naman siya nawawalan ng ganang kumain. Medyo nag-aalala din kasi kami na baka mahawa siya ni Mu. Pero so far, ayan, okay naman siya. Tumataba na rin ulit si Mu. Sabi ko nga sa kanya guys, pag lumakas na siya ulit, sasabahan ko na siya mag-walk sa labas. Kasi alam niyo guys, yan si Mu, gusto niya, may kasama siya paglalabas siya ng bahay. Gustong gusto niya rin yung tinatalian siya habang naglalakad. Kasi yan yung mga nakikita niya pagka nagwo-walk yung mga dog, mayroong kasama, tapos may tali. So yun, sabi ko sa kanya pag gumaling siya, sasamahan ko na siya. So, ayan guys, good job nga si Mu kasi talagang naubos niya itong kanyang breakfast. So, tapos na yung breakfast. For lunch and dinner, ito yung prepare ko para sa kanya. Nilagang kalabasa na may konting kamote pa rin. Nilagyan ko rin ito ng isang saging na saba na nilaga din. Kasi napansin namin na ayaw pa niya talagang kumain ng rice. Kaya pabebe muna siya, no? Ito muna. At least masustansya at mura. Naisip ko nga na bawasan yung feeds nila, yung dog food. Kasi parang junk food daw yun sa dog. So siguro madalas ganito na lang yung gagawin ko. Nilagang kamote, nilagang kalabasa, patatas, carrots, o ano pang pwedeng ilaga dyan. Saging na saba, ganon. Tapos sasamahan ko na lang ng it's either isda, chicken. Then mag-add ako ng konting rice. Siguro mag-feeds pa rin pero hindi na madalas. Before kasi every morning talaga yung feeds nila. Which is hindi naman pala maganda talaga sa dog. So pag e-effortan pa ang pagkain nila. Anyways, lunch na nga pala guys. Kaya pinaprepare ko na yung food niya for lunch. Nung wala siyang sakit guys, kain nilang dalawa is twice a day. Morning and afternoon. Pero marami yun. As in, maghapon na nila yun. Pero nung nagkasakit na si Mu, 3 times a day siyang kumakain at paunti-unti lang. Syempre, si Pipa yung nakasanayan niyang kain tapos may dagdag pa kaya't maya din. At ayan nga guys, nagsimula nang kumain si Mu kahit mabagal pero naubos niya guys. Lumakas siya kumain, dumoble yung lakas ng kain niya. Kaya nagdagan ko pa yan. Siguro dahil dun sa vitamins na ininom niya. Ganito po ang itsura ng humihingi pa ng food. More pa daw, more pa. The next day guys, nagkanin na siya. So yun, very good. Good job si Mu. Pinainom ko muna nitong tubig na may D-glucose monohydrate. Tapos maya-maya binigyan ko ulit siya ng food. So yun guys, kung nakakaramdam ng panghihina yung dogs or cats nyo, eto guys, D-glucose monohydrate. It's a dextrose powder. Pet energizer to para manumbalik yung lakas nila. Sa ngayon naman, ang inuubo is si Pipay, kaya Bronchur. Yan, binilhan namin siya ng Bronchur. Kung walang D-glucose monohydrate, pwede rin yung tubig na may asukal. Pinainom namin yun kay Mu bago pa siya dalhin sa vet. Pero buti na lang dinala namin sa vet para naagapan talaga siya, oh.
hindi pa severe yung kanyang distemper nung dinala namin siya doon. Sabi ng vet, nagsisimula pa lang daw yung virus. Lalabas talaga tayo mo. Wait lang, di pa nga ako nakakape. Wait lang. Yan siya guys. Naghihintay yan na, samahan ko siya. Iyak ikaw? Ganun. Iyak ikaw? Isa labas na. Pwede na, labas na. Ikaw na lang. Charot. Ikaw na lang. Naghihintay. Ba't dyan ang daanan? Naghihintay pa yan, oh. Yan na, may tali na siya. Ay, damuhan naman. Bukol niyang masaya. Ito na guys. Lang baby ko na si Momo. Ate ka dali, magkakulay tayo. Magkakulay tayo, dali. Yung masaya. Ito baby ko talaga guys. So, yeah! Yung musta. Nandidi na ako. Yan. Oh. Simumuko niyang masaya. Di mo na ang problema kapag kasama ka. Mama? Joke lang, ayoko na. Simumuko nang masaya. Sino na vlog na po? Simumuko niyang masaya.